Hello guys, welcome back muli sa aking channel. Guys, magsasayang lang po ako ng aking experience about po sa gypsum board po, tulad sa dingding na ito. Kasi po, may nakita po ako sa isang YouTube, ang pinagawa niyang bahay sa pang second floor niya ay ginawa niya po na wall, sabihin sa labas po. Nagpagawa siya ng second floor. Ang ginamit niya po ay gypsum board. Isishare ko po sa inyo kung saan po ito kadalasan ginagamit ang gypsum board. Ito po ang itsura ng gypsum board. Kayo na po ang mag-ano kung tama po yung sinasabi ko. Ang akin po, sa akin po nakikita, kadalasan yung pang itsura ng gypsum board. Yan po. Yan. Pakita natin sa inyo. Ito po ang itsura ng gypsum board. Kadalasan po, ang ginamit niya nung nagpagawa siya ng second floor, ang ginamit niya, ito po yung ginamit niya sa labas. Ito po ang ginamit niya. Di ko alam. Siguro pag nabasa po ito, pakikita ko sa inyo kung babasain po natin yung gypsum board kung anong itsura, kung ano magiging itsura niya kung isa po ay mabasa. Kasi ang akin pong karanasan at kadalasan nakikita, ang ginagamit po ang gypsum board sa loob lang po. Tulad po sa kisame. Pwedeng gamitin sa kisame, pwede po sa gamitin sa dingding, sa wall, sa loob ng bahay po. Inside po, interior, hindi outside. Di ba may tinatawag na interior sa exterior po sa ano. Ito po ay kadalasan po ginagamit ang gypsum board sa loob ng bahay, hindi siya nababasa. Okay? Ang alam ko dyan, ginagamit kadalasan yan, pwedeng gamitin sa kisame. At sa mga pader sa loob ng bahay, pwedeng gawing pangkwarto sa bakod, sa loob lang po ng bahay. Pero hindi po ako satisfied pero hindi ko inaano yun, napanood ko po sa YouTube. Kasi gusto niya yung gawing ganun eh. Pero sasabihin natin nakatipid, hindi po kayo nakatipid doon. Para po sa akin, hindi kayo nakatipid. Kasi po, pag nabasa po siguro yun eh, lolobo siguro yun. Diba? Yan po ang kinalasan po sa gypsum board. Sa kisame lang po talaga ginagamit. At saka ito nga sa dingding. Basta sa loob na ng kasi ito ginagamit sa bahay, sa building, sa mga offices. Yun po. So, kung ginamit niya, ginawa ng second floor, tapos ginawa niyang dingding sa expose mismo. Paano po alam mo na sa Pilipinas, di ba laging umuulan? Diba ganon? Yun po ang iniisip ko. Kaya kadalasan po, wag po na tayong gagamit ng gypsum sa loob sa labas ng ating bahay. Yung sa mga ipandidingding natin sa labas. Pwede po natin gawin sa labas, yero. Tapos sa labas ay sa loob ay ganito, gypsum board. Pero kung gagamitin nyo po pag nagpa-second floor po kayo, tapos gagawin nyo sa labas sa expose sa ilalagay sa dingding, yun po. Pag hindi ako po masyadong comfortable po doon. Kaya po para maka-idea po tayo, para po sa akin hindi pwedeng gamitin ito sa expose na laging mababasa. Yun po ang akin lang. Pero kung yun ang gusto ninyo, kung gusto nyo po yun ang wala tayo po magagawa. Gusto nyo yun eh. Pero po sa akin, para sa akin, hindi po sa talagang gamitin ito sa labas ng bahay. Yung pang iniisip ko, inaano ko sa isineshare. Kaya magka-ideya tayo. Abangan po natin, tingnan natin yung gypsum board kung anong mangyayari pag binasa ko. Next video po tayo. Okay? Yung pang atin isipin, para magka-ideya po sa video ito, pang magka-ideya tayo. Kadalasan po ito ginagamit, itong gypsum board, sa kisame, sa dingding, o sa mga kwarto. Basta sa loob lang sa mga offices, sa mga building. Yung po pansa sa loob siya, hindi siya pwedeng ilagay sa expose. Okay? Ayun, hanggang dito lang muna yung video natin. Ipay part 2 po tayo. Gawin po natin, titingnan natin kung anong makalalabas ang pagbinasa natin yung gypsum board. Okay? Thank you for watching.